Ito yung lagi nila sinasabi na wala naman ho talagang nakukulong sa utang. Totoo ho yun, no? Kasi nga ho, ang utang po, no? Kung sa utang pa lang na hindi ho nababayaran, ha? Ano ho yan? Civil case po kasi yan. May nagtanong sa akin, "Hello, Boss Rai, good day. Silent listener niyo po ako. Iba po ang case ko. Hindi ako sa OLA may utang. Sa lang po. Mag 1 month na akong past due at kahit sabihin ko na unemployed ako, talagang pinipilit nila akong gumawa ng paraan para magbayad. Naka-receive na ako ng email na anytime ipapasa na sa collection partner nila yung account ko. Ask ko lang kung meron bang kaso ang pwede nilang i-file sa akin. Natatakot po ako. Ayoko pong makulong. Salamat po." Right, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, ay imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin siya, no? Ito yung lagi nila sinasabi na wala naman ho talagang nakukulong sa utang. Totoo ho yun, no? Kasi nga ho, ang utang po, no? Kung sa utang pa lang na hindi ho nababayaran, ha? Ano ho yan? Civil case po kasi yan. So, depende ho yan sa halaga na nahiram po ninyo. Kung yan is from 1 to 1 million, small claims po ang nakakasakop dyan. Okay, tapos po yung over 1 million, ano po yan? Collection of samok money. Okay, so yun po ang po pwedeng ikaso. Okay, yung dalawa po na yun, no? Pero ho, kung sinamahan niyo ho kasi siya, no, ng panluloko, panlilinlang, no, pwede ho kayong masampahan ng kasong estafa. No? So pag napatunayan ho yun ho may kulong. May kulong ho yun pag nag-commit kayo ng estafa. Paano ho makakapag-commit ng estafa? For example po is hindi tama yung ibinigay yung mga dokumento. Kumbaga, nag-fabricate kayo or finake nyo, no, yung mga documents na sinubmit nyo para ma-approvean yung loan ninyo, no? Tapos pwede rin ho yan yung yung alam nyo na talbog naman yung cheque na inisyu ninyo, no? So sa naman sa cheque naman ho kasi pwedeng dalawa ho yan no? Kasi yan meron na ho tayong BP22, no? So pag tumalbog ho yung cheque, pwede hong ikaso sa inyo yung criminal case din ho yun, no? Meron din hong criminal liability, so may kulong din siya, no? Tapos yun nga ho, pwede rin naman hong pumasok ng estafa yun, no? Kasi kaya ho sinabing estafa, kumbaga alam ninyo, no, sa sarili ninyo, no, na kayo manloloko, no? Lolokohin nyo yung hinihiraman ninyo, no? Magte-take kayo ng advantage sa kanya para kayo makahiram ng pera, no? Tsaka may lost on the part of yung hiniraman po ninyo. So yun po yung estafa. So kung wala naman ho kayong kinumit na estafa, no, or wala kayong ginawang panlilinlang o panluloko, wala naman ho kumbaga hindi kayo masasampahan ng criminal case, no? Ang po pwede ho nilang isampa, no, is yung pong small claims. Kung yan po is less than 1 million. Bago ho nila gawin yun, no, baga lahat po ng effort ng paniningil gagawin po nila. So kung meron ho silang in-house collection team, so gagawin nila, kumbaga magtatawag ho yan, magsesend ng messages, ng email, no? Tapos kung meron silang kakayanan na magpadala ng ng kanilang mga maniningil sa bahay, o pwede rin ho yun, no? Tapos pwede rin ho silang hire ng collection agency kagaya nga ho doon sa sinabi ninyo, no? Anytime ipapasa na doon sa collection partner nila. So legal naman ho 'yon, wala naman ho kumbaga problema doon, no? As long as po, no, na ginagawa po nung mga maniningil, no, sumusunod doon sa prohibition ng unfair debt collection practices. Kasi po ang SEC, no,
pinadali na po ang buhay, no, ng mga lending companies, financing at bangko. Kumbaga, nilista niya na ho yung mga bawal, yung mga hindi pwedeng gawin. So, nandun na po. So, bawal humangharas, bawal manakot, bawal magpanggap ng kung sino-sino, no? Basta ho, kumbaga, dapat, pa rin, makatao pa rin ho ang paniningil. No, kasi marami naman ho paraan para kayo matulungan, no. Kagaya ho sinabi niyo, unemployed kayo. Okay? Siguro naman ho yung inyong pamilya kumbaga may kumikita, no. So makipag-usap po kayo dun sa bangko, no. Kasi bangko ho itong naanuhan niyo nahiraman ninyo, no. And willing naman ho yung mga yan, no, na makatulong sa inyo. Kasi ang katwiran ho ng mga yan, no, yung mga lending, financing, tsaka bangko na legitimate. Ang katwiran niya mga yan, kaysa mahirapan sila na singiling kayo, tutulungan na lang kayo niyang mga yan, no, na gumawa ng payment option, no, na win-win on both side, 'di ba? Makakabayad ka, mababayaran mo sila, no? Dapat ganoon naman ho talaga kasi ang ang pagpapautang, no? Hindi yan one-sided, dapat yan parehas na nagbe-benefit, no? Kasi bangko, negosyante ang mga yan o di po ba? So pagka yan, no, kumbaga minaltrato yung kanilang mga kliyente, magagaya sa mga OLA. O di po ba? Ano ngayon ang connotation sa OLA? Di po ba? Parang pagkasama-sama na which is totoo naman kasi nga nagre-resort sila sa harassment di ba? Which is hindi naman talaga dapat gawin. Di ba? May mga batas tayo diyan. Kaya lang ang mabigat nga kasi sa mga OLA, kung alin yung mali, yun ang kanilang ginagawa. Di ba? So itong mga legitimate na lending, financing at saka mga bangko, ang gusto niyang mga yan is makagawa ho ng negosyo, no? So hindi ho nila gagawin yung mga ganon, no? Siguro may mga mangilan-ngilan na gagawa nun, kaya lang hindi ho sa in-house nila yon. Most probably yon, baka meron silang nakuwang collection agency na hindi sanay sa ganun talagang hanap buhay. Kasi may mga ganun aminin na ho natin, no, na hindi naman ho lahat ng collection agency kumbaga may kakayanan talagang maningil na yung tama, 'di ba? Kasi limited yung resources nila no? Yun yung mahirap po sa mga maliliit na collection agency. Kasi yung kalimitan ng mga collection agency, pag-aari ho ng mga yung mga abogado, no? So kahit papaano talagang yan dapat sumusunod sa batas. So align sila dun sa kanilang hanap buhay, di po ba? Ako hindi ho against sa collection agency. Marami ho akong mga kaibigan, no, na may-ari po ng collection agency, no, nagtatrabaho sa collection agency. May mga kumpare pa nga ho ako diyan, no, na mga managers sa collection agency, no. Wala hong masama dun sa sa kumbaga magkaroon kayo ng collection or na-endorse kayo sa collection agency, wala hong masama. Yun lang hong sinasabi ko is may mangilan-ngilan po talagang mga collection agencies, no, lalo yung maliliit, no, na talagang nagre-research sila doon sa pangharas, no. Pero bihirang-bihira naman ho yun, no. Kasi ang mga bangko ho, no, talagang namimili yan ng mga collection agency na may proven track record, no. Kasi syempre ayaw nilang sirain yung pangalan nila. Kasi ang dadalhin ho ng diyan, no, doon sa prohibition ng fair debt collection practices, yung mga collection agency ang mag-a-act, no, as collection agent nung company. So kung ano hong gawin panghaharas ng collection agency, no, ang mape-penalize po is yung lending, financing at bangko pa rin, no. Yun ho ang nakasaad doon sa sa prohibition ng unfair debt collection practices. So sagutin pa rin ho nung nagpautang yun. So kahit sabihin mo na si collection agency A naniningil in behalf of bank A, kung nangharas ito ho ang mape-penalize yung bangko, hindi ho yung collection agency. Kaya ho yung mga lending, financing at bangko na legitimate po na nagpapahiram, no, namimili ho yan ng kanilang magiging collection partner, no. Kasi nga mahirap po pag na-penalize ho kayo ng SEC. Hindi ho ganun kadali, no. Napakabigat ho ng penalty niyan, no. Daan libo, aabot pa ho ng milyon pag hindi ho nila sinunod yung
Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. I-check nyo po sa sec.gov.ph yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Nandun po siya, basahin nyo po. No? Ngayon, doon sa inyo naman po, kagaya na sinabi ko kanina, doon sa nagtanong, no? Ano na lang po, kausapin nyo mismo yung bangko. No, makipag-usap po kayo, na unemployed kayo, no? Tapos, patulong kayo doon sa mga miyembro ng pamilya ninyo na may hanap buhay, no? Para ho kahit papaano makapagbayad kayo sa kanila. No? Kausapin niyo ho man yung bangko, tapos pakumpit kayo kung ano yung pwede sa inyo, no? Magkaroon kayo ng kasunduan, no? Magkaroon kayo ng ng agreement na kumbaga kung ano yung pwedeng i-alok ng bangko, kasi pwedeng i-restructure 'yan, no? Marami hong paraan para kayo ho makabayad, no? Para ho hindi masira yung pangalan niyo. Kasi ganito ho 'yan, no? Ang mga bangko po, no, is member po ng ng NFIS. Pagka kayo ho inapasama sa NFIS, naku po, baka ho pagka dumating yung araw na kayo ay mangangailangan na, for example, gusto niyo na ho magkaroon ng sariling bahay, so mag-housing loan kayo, hindi ho kayo ma-approve. Hindi kayo ma-approve sa kahit na anong bangko. No? Eh kung gusto niyo magkaroon ng sasakyan, so car loan, sino ho magbibigay sa inyo? Di po ba? Pagka kayo ay napasok sa NFIS. Napakahirap po pagka doon ho kayo napasok. Ano po? Kasi yun, kaya nga ho NFIS yun eh. Negative file. No? Ang ibig sabihin ng NF, negative file. No? So, kaya siya, medyo mabigat talaga. Ano yan? Sa under ng BAP po yung, yung NFIS. Yung BAP po is Bankers Association of the Philippines. Tapos po yung NFIS is Negative File Information System. Okay, so lahat ho kaya ho negative lahat ho nung may mga utang, dun ho nakalagay. Okay? Hindi lang ho bangko ang miyembro nila, may mga financing at lending na rin po. Actually, kami po member. So, pagka ho nakita namin doon, well, definitely, hindi ho namin mabibigyan. No? Sad to say. No? So, ingatan nyo po yung inyong pangalan kasi napakahirap po mag-build ng credit standing. No? Kasi, pagka ho nasira ho talaga kayo, mahihirapan ho talaga kayong makahiram. No? So, ang pinakamaganda ho niyan is kausapin nyo po yung bangko. Pumunta ho kayo doon sa hiniraman yung bangko. No? Tapos kayo sa kanila, negotiate on kung paano nyo mababayaran yung inyong nahiram. And they will definitely help you. Kasi mga professional hong kausap yan, bangko yan, hindi ho po pwedeng lumabag yan sa sa pag-uutos ho ng BSP. Napakahigpit po ng BSP dyan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na ibitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!